Sa paghahanap ng paraan para sirain ang isipan at katawan ng tao, isinagawa ng MK Ultra ang pinakasukdulang mga eksperimento sa mga tao na isinagawa kailanman ng isang ahensya ng gobyerno ng US. Ang MK Ultra, ang iniulat na lihim na programa ng CIA para sa kontrol at impluensya ng isipan, ay inilantad sa pandaigdigang pansin sa isang nakakagulat na pagdinig sa Kongreso. Mula kina Jack Ruby at Charles Manson bilang posibleng asep, hanggang sa umani pagtatakip ng pagpatay, pagkamatay ng batang 3 taon, at mga kasalukuyang paratang gaya ng tangkang pagpatay, kina Donald Trump at Charlie Kirk. Tatalakay natin ang mahahalagang bahagi ng testimonya at ilalagay sa tamang konteksto. Welcome sa Sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Isa sa mga tanong na palagi kong natatanggap dito sa Sidebar at kapag nagko-cover ako ng mga bagay sa Law and Crime ay, paano nyo nagagawang i-edit at may labas agad ang lahat ng mga clip na ito sa mga kwentong mabilis ang pag-usad? At kung interesado ka rito, kung mahilig ka sa social media, kung gumagawa ka ng content sa kahit anong paraan, gumagamit kami ng tinatawag na Opus Clip. All-in-one AI editor ang Opus Clip na nagpapadali sa pagputol, paggawa at pag-upload ng video sa anumang platform. Ginagawa rin ito ang B-roll gamit ang AI. Inayos nito ang framing ng footage at nililinis ang audio. Madali lang, bisitahin ang opus.pro/profile. Mag-sign up, mag-upload, at sa ilang minuto, may ready-to-use na na-edit na clips para sa TikTok Shorts Reels. Ang Opus Clip ay one-stop shop. Ang Opus Clip ay nagbibigay daan sa aming mga producer na mabilis maghatid ng viral updates mula sa korte. Isa ito sa pinakamakapangyarihang tool para sa profesional na pag-edit at pagbabahagi ng ideya. Kaya pumunta ka sa opus.pro.bn para makakuha ng isang libreng linggo at pagkatapos ay 50% diskwento. Ito ay ibang klaseng sidebar mula sa karaniwan naming tinatalakay, mula sa karaniwan naming ginagawa. Pero kailangan kong sabihin, hindi araw-araw na may testimonya sa Capitol Hill tungkol sa umano'y mind control at posibleng mga kriminal na gawain na ginawa ng CIA. Kahapon, nagdaos ng pagdinig ang House Committee on Oversight and Government Reform. Ang pamagat nito ay Mind Control and Accountability, Uncovering the Truth of the CIA's MK Ultra Project. Bago ko talakayin ang testimonya at ipakita ang mga mahahalagang bahagi, ilalad ko muna ng mabilis ang alam natin based sa mga pampublikong tala at ulat para magkaroon kayo ng ideya. Ayon sa National Security Archive, ang CIA ay inakusahan ng pagsasagawa ng mga eksperimento sa mga tao gamit ang droga, hypnosis, pag-iisa at sensory deprivation. Bilang bahagi ng mga proyekto na may mga code name tulad ng Bluebird, Artichoke at MK Ultra. Pinaniniwalaan ng MK Ultra ay inaprubahan matapos maging direktor ng Central Intelligence Agency si Allen Dulles noong 1953. Ngayon, isang pangalan na madalas ninyong maririnig ay si Sidney Gottlieb. Kaya, si Sidney Gottlieb ang kinikilalang pangunahing arkitekto ng MK Ultra. Ayon sa National Archives, may dokumentasyong naiulat na sumusuporta sa pag-iral ng MK Ultra. Halimbawa, may memo noong 1951 tungkol sa pagpupulong ng CIA at dayuhang intelihensya ukol sa pananaliksik sa kontrol ng isipan. At memo noong 1956 kung saan pumirma si Gottlieb sa proyekto na susuriin ang epekto ng malalaking dosis ng LSD 25 sa normal na voluntaryo sa mga federal na bilanggo sa Atlanta. Ayon sa New York Times, noong 1977, nagpatoto noon si 80 institusyon na palihim na sinuportahan ng ahensya ang pananaliksik tungkol sa pagkontrol ng asal ng tao sa 80 institusyon. Pinag-uusapan natin ang mga kolehiyo at unibersidad. Pero mukhang kasama rin dito ang federal na institusyon, ospital, at kumpanya ng gamot. Ang pinaka-nakakatakot sa MK Ultra Project ay ang paratang na binigyan ng substansya at ginamitan ng pamamaraan ang mga taong walang kaalam-alam na bahagi sila ng eksperimento. Ayon sa Britannica, ang programa ay pamunahing nag-operate mula 1953 hanggang 1964 at ang sinasabing layunin nito ay burahin ang alaala ng isang tao at pagkatapos ay kontrolin sila. Ang ideya, layunin at objective ay nakatuon sa paglaban sa Soviet Union noong Cold War. Ayon sa artikulo ng Britannica, naniwala si Allen Dulles na may mga teknik sa pagkontrol ng isipan ng mga Soviet, kaya ginawa ang MK Ultra bilang tugon dito. At isa sa mga mas detalyadong operasyon, ito ay tinawag na Operation Midnight Climax. At ito ay inilarawan ng History.com. Noong 1955, isang dating ahente ng Federal Bureau of Narcotics na tila kinuha ng CIA
ang nag-set up ng isang patibong. Isang silid-tulugan sa San Francisco kung saan kumukuha sila ng mga sex worker para kitin ng mga lalaki papasok sa kwartong ito. Ang mga lalaki ay bibigyan ng LSD nang hindi nila alam. Tapos pagmamasdan sila mula sa likod ng two-way mirror. May tanong kung ang layunin ay pag-aralan lang ang epekto ng droga o para lang sa voyeurism. Pinaniniwalaan na nung 1973 sina Gottlieb at ang noon ay CIA Director Richard Helms ang lagutos na sirain ng karamihan sa orihinal na mga tala ng MK Ultra. Iniulat ng Britannica na si Gottlieb mismo ang sumira ng 7 kahon ng dokumento. Gayunpaman, lumabas na may ilang material noong dekada, 70 ng isang FOIA request sa financial records ng CIA ay nakatuklas ng dagdag pang file tungkol sa MK Ultra na maling label. At iyan ang pangkalahatang buod. Wala pang napaparusahan para sa anumang di umano'y kriminal na aktibidad na may kaugnayan sa programang ito. Nasaan ang pananagutan? Nasaan ang mga sagot? Bago ko talakay ng testimonya ng mga saksi at detalye gaya ng di umano'y pang-aabuso, Charles Manson, Jack Ruby at ang kakaibang pagkamatay ni Frank Olson, ano kaya ang nangyayari ngayon? Patuloy pa rin bang gumagawa ang gobyerno ng ganito? Isang interesante itong usapan na tatalakayin natin. Ang pinakamainam na paraan para ipaliwanag ang MK Ultra o ang ibinibintang sa CIA ay balikan ng pambungad na pahayag mula sa Task Force on the Declassification of Federal Secrets. Tagapangulo Ana Paulina Luna, okay, kinatawan mula sa Florida. Binigyang diin niya na ito ay tungkol sa pagiging bukas at pagkuha ng kasagutan. Ito ay tungkol sa karapatan ng mga Amerikano na malaman ang nangyari at magdala ng hustisya para sa mga biktima at kanilang pamilya. Pakinggan ninyo kung paano niya ito inilalarawan. Ang Project MK Ultra ay hindi kabiguan sa pulisya o sobrang programang di na kontrol. Isang sistematikong operasyon ng gobyerno ito na ginamit sa mga Amerikanong mamamayan, bilanggo, pasyente, veterano, at ordinaryong tao ang LSD, electroshock, hypnosis, sensory deprivation, at psikolohikal na pagpapahirap ng walang kaalaman o pahintulot nila. Tumagal ito ng 20 taon sa Amerika, pinundohan ng buwis ng mga Amerikano at inaprubahan ng pinakataas na antas ng aparatong paniktik ng US. Pagkatapos ng programa, hindi nakapagtulungan o lumantad ang mga namuno rito sa mga investigador. Gumawa pa sila ng isa pang krimen. Sinira nila ang mga ebidensya. Malinaw ang mga dokumentong nirepaso ng task force. Noong Enero, 1973, inihanda ni CIA Director Richard Helms ang kanyang pag-alis sa posisyon. Siya mismo ang nag-utos na sirain ang mga tala ng MK Ultra. Ang opisyal na dokumento ng CIA na nakasulat ay nagsasaad. Batay sa aking mga layunin, sinira ang mga MK Ultra files sa utos ni DCI Ginoong Helms bago siya umalis sa posisyon. Kinumpirma ng isang hiwalay na panloob na ulat na direktang tinawagan ni Helms si Dr. Gottlieb at inutusan itong sirain ang lahat ng file na may kaugnayan sa pananaliksik sa droga at mga kaugnay na aktibidad. Pinagsama ni Gottlieb ang apat, ginugol ang araw sa pagpunit at pagsunog ng 152 file. Pagkatapos, ipinawasak ni Gottlieb ang kanyang mga personal na papeles sa kanyang sekretarya bago siya magretiro. Tinutulan ng Record Center Head ng CIA ang pagsira ng dokumento sa sulat, pero nabaliwala ang kanyang pagtutol. Hadlang iyan sa hustisya at kriminal na pagsira ng federal na talaan. At wala sa kanila ang kinasuhan ng anumang krimen dahil dito. Sige, dumako tayo sa mga saksi. Isa sa kanila ay si Dr. Steven Kinzer, isang senior fellow sa International at Public Affairs ng Brown University. Sumulat siya ng librong Poisoner-in-Chief, Sidney Gottlieb, and the CIA's Search for Mind Control. At tinalakay niya ang mga iniulat na layunin ng programang ito at ilan sa mga umano'y aktibidad nito. Masakit kong napagtanto na maliit na bahagi pa lamang ng kung ano ang MK Ultra at ng mga ginawa ni Sidney Gottlieb ang natuklasan ko. Noong 1951 inutusan ng CIA si Gottlieb na simulan ang MK Ultra. Naniniwala si Gottlieb na para makahanap ng paraan na maglagay ng bagong isipan sa otak ng isang tao, kailangan mo munang malaman kung paano sirain ang isipan na nandoon na. Sa anumang pamantayan, ito ay medical na pagpapahirap. Isinagawa ang mga eksperimento sa mga bilangguan, klinika at ligtas na bahay sa Estados Unidos, Europa, Asya at Latin America. Ang mga opisyal ng MK Ultra ay binigyan ng pahintulot na maglakbay sa mga banyagang bansa,
Mas mainam kung yaong mga nasa ilalim ng formal o di formal na okupasyon ng US at hingin sa lokal na himpilan ng CIA na bigyan sila ng mga expendable. Mga taong hindi mahalata kapag nawala. Si Gottlieb ay may hawak na parang lisensya para pumatay na inisyu ng gobyerno ng US. Hindi alam ang bilang ng mga biktima ng MK Ultra o ang bilang ng mga namatay dahil sa mga eksperimento. Si Gottlieb, dahil sa lisensya niyang pumatay, ay maaring naging pinakamakapangyarihang hindi kilalang Amerikano ng ika-20 siglo. May ilan di impormasyon tungkol sa MK Ultra na lumabas noong dekada 1970 at 70 pero sinadya ng mga matataas na opisyal ng CIA na hayaan si Gottlieb na mag-operate ng walang supervision. Dahil dito, nasabi nilang wala silang alam sa mga alabisan niya. Ito ang naging paraan ng CIA para itanggi ang kanilang institusyonal na papel sa MK Ultra at ipakita ito sa maling paraan bilang bumalang ng kalupitan o labis na kasigasigan ng isang tao. Sasabihin ko na sa iyo ngayon, tingnan mo, marami ng pananaliksik at pag-aaral tungkol sa paksang ito, syempre. Pero ang naririnig mo ay opinion ni Dr. Kinzer. Hindi natin magagawang i-fact-check na yon ang bawat detalye at pahayag na sinabi niya at nang alam mo ng isa pang saksi sa pagdinig na ito. Kaya ipaparinig namin ito sa inyo. Mapapakinggan ninyo ang kanilang sasabihin. Ilagay namin ito sa konteksto at bibigyan kayo ng pagkakataon. Mapapakinggan ninyo at pwedeng magsaliksik kayo. Gusto kong iparinig sa inyo ang isang bagay. Kapag tinalakay nila ang mga naiulat na pang-aabuso sa programang ito, pakinggan ninyo ang sinasabi ni Dr. Kinzer at maririnig ninyo rin mula kay investigative journalist Tom O'Neill, saksi noon at may akda ng chaos, Charles Manson, CIA, at lihim na kasaysayan ng dekada 60. Ano ang ilan sa mga pinakamasasamang pang-aabuso na alam mo tungkol sa MK Ultra program? Magsisimula ako sa pagbanggit at tatalakayin ko ang isang particular na kaso na palaging tumatatak sa isip ko. Sa federal na kulungan sa Lexington, Kentucky, inihiwalay at tinakain ang grupong African-American na mga bilanggo. Ang tinukoy sa protocol bilang dobling, tripling, at 4 na beses na dosis ng LSD araw-araw sa loob ng 77 araw. Lahat ba sila ay nakaligtas? Hindi natin alam kung ano ang nangyari sa kanila. Hindi ko ito malimutan mula nang maisulat ko ang librong iyon. Nalaman ba nila ang ibinigay sa kanila? Akala ba nila nababaliw na sila? Sa tingin mo ba ay patuloy pa rin tayong nagsasagawa ng mga eksperimento sa mga bilanggo o mga tao sa kulungan hanggang ngayon? Wala akong anumang impormasyon tungkol dyan. Alam mo ba kung ano ang karaniwang edad ng mga taong ineksperimento? Mga bata ba sila? Mga nasa gitnang edad? Sila ba ay May mga pag-aaral na ginawa sa mga kabataang sa juvenile detention facilities at kulungan, mga batang edad 16, 17, 18, at sa mga institusyonal na paaralan para sa mga batang naliligaw ng landas. Nagkaroon din ng ganon ang National Training School for Boys sa Washington, D.C. Panbating sa mga lihim na eksperimento matapos ang ikalawang digmaang pandigdig, tiyak na pag-uusapan ng Alemanya at mga Nazi. Ang Operation Paperclip ay di umano'y operasyon ng Estados Unidos, kung saan kinuha nila ang mga siyentipiko at inhinyero mula Alemanya at dinala sa Amerika. Dinala ng Operation Paperclip ang mahigit 1,600 Aleman na siyentipiko sa gobyerno ng US matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, kabilang ang mga nag-eksperimento sa tao sa concentration camp. Alam ng CIA at militar ang pinagmulan nila pero kinuha pa rin sila. Sa iyong pananaliksik, may direktang ebidensya ba ng ugnayan sa pagitan ng mga siyentipiko ng Operation Paperclip at sa pagbuo ng MK Ultra protocols tulad ng mescaline hypnosis at sensory deprivation na ginamit din sa Dachau? Oo, sigurado. Si Kurt Blom na siyang pinuno ng pagbuo ng mga biological na sandata para sa gobyernong Nazi ay nagtrabaho para sa CIA. Ganun din si Walter Schreiber, ang Surgeon General ng Nazi Army. Nung nagsasaliksik ako para sa libro ko, natuklasan ko ang tingin ko ay unang lihim na bilangguan ng CIA o Black Site. Maganda ang chalet na ito sa Germany. Dinala pa ako ng may-ari sa basement. Sinabi niya na ito ang mga selda
kung saan ang mga opisyal ng MK Ultra na nagtatrabaho kasama ang mga Nazi ay nagsagawa ng mga karumal-dumal na eksperimento na sa totoo lang ay pagpapatuloy lang ng mga eksperimento na ginagawa ng mga Nazi ilang taon lang ang nakalipas. Diyan lang sa kalsada. Para lang malinaw, nangyari ang mga eksperimento pagkatapos ng Nuremberg trials. Tama? Alam ng CIA na krimen ito laban sa sangkatauhan. Naghanap ako ng episode na may nakapaskil na doktrina ng Nuremberg sa pader ng MK Ultra o CIA office. Pero wala akong nakita kahit anong senyales na kinonsulta o sinunod ang mga prinsipyo nito. Sa pamamagitan nga pala, sinabi ni Luna na makikipag-ugnayan siya sa pamahalaan ng Alemanya. Charles Manson, Jack Ruby. Kaya ang naging tanong, sila ba ay mga subject ng MK Ultra? Sila ba ay mga asset? Simulan natin kay Charles Manson. Ang kulto leader ng mga tagasunod ay gumawa ng malulupit na pagpatay. Noong taginit ng 1,600, 664 na kabataan na utos ni Charles Manson ang pumunta sa bahay ng direktor ng pelikula na si Roman Polanski. Pinatay nila lahat ng nandoon kasama ang 8 buwang buntis na asawa niya, actress na si Sharon Tate. Hindi kilala ng mga biktima ang kanilang mga pumatay. Kinabukasan ng gabi, muling pumatay ang mga tagasunod ni Manson na mag-asawa sa parehong brutal na paraan. Paano nagawa ni Manson, isang halos hindi marunong magbasa at dating preso, na kumbinsihin ang mga ordinaryong kabataan na pumatay ng mga hindi nila kilala dahil lang sinabi niya? Ang paghahanap ng sagot sa tanong na iyon ang nagdala sa akin kay Dr. Louis Jolion West, na kilala ng kanyang mga kaibigan bilang Jolly. Si West ay kilalang psychiatrist sa Amerika. Hindi ko na ikukwento ng mahaba kung paano ako napunta kay West dahil sa pag-uulat ko kay Manson at sa aking pagsisiyasat. Maliban na lang sasabihin ko na sa huli ay nalaman ko na noong 1967 ng si Manson ay nagbago at naging kulto leader na kilala natin ngayon. Siya at ang kanyang grupo ay tumatanggap ng libreng medical na serbisyo sa isang klinika sa San Francisco kung saan nagtayo si West ng base para sa kanyang proyektong pananaliksik malapit doon. Nang maging interesado ako sa mga paratang laban kay West, nalaman kong ang UCLA, ang huling niyang akademikong institusyon, ang nagmana ng kanyang mga dokumento pagpanaw niya noong 1979. Halos 2 buwan at mahigit 200 kahon ang lumipas, natagpuan ko rin ang tinatawag na karayom sa dayami, ang mga liham sa pagitan ni West at Dr. Sidney Gottlieb, ang utak ng MK Ultra. Ang napatunayan ko ay mula nang makalaya si Manson mula sa federal na kulungan noong 1967. Nilabag niya ang parol at pumunta sa Bay Area nang walang pahintulot, kaya agad siyang isinailalim sa supervision ng federal na opisyal ng parol, na sa madaling salita ay nagpakita ng kaluwagan sa kanya habang kinakalap niya ang kanyang grupo ng mga tagasunod. Binigyan sila ng droga, pinangibabawan sila. Ginawa silang parang mga sunod-sunurang robot na gagawin ang kahit ano ayon sa kanya. Lahat ng iyon ay nangyari sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng parole officer na si Roger Smith, na nagsasaliksik din tungkol sa droga sa klinika, kung saan nagtayo ng operasyon si Jolly West para mag-recruit ng mga paksa. Hanggang sa taong 1969 nang sa wakas ay inutusan ni Manson ang mga pagpatay na kalaunan ay kinasuhan siya. Paulit-ulit siyang naaresto dahil sa lumalalang mga krimen. Ngayon, inamin ni O'Neill na hindi niya tuluyang napatunayan ng lubusan na si Manson ay isang asset ng MK Ultra. At sa katunayan, wala pang, based sa nakita natin, napatunayan o tiyak na ebidensya na ang ginawa ni Manson ay dulot o konektado sa isang operasyon ng pamahalaan ng Estados Unidos. Paano naman si Jack Ruby, yung pumatay kay Lee Harvey Oswald, tama? Ito ay talagang sinuri ng filmmaker na si Errol Morris, na gumawa rin ng pelikula tungkol sa psychiatrist na si Louis Jolly West. Itong doktor na ito. Alegasyon na si Dr. West ang nag-psychiatric exam kay Jack Ruby at nagdeklara siyang baliw. Kaya gusto kong pakinggan mo ang sinabi ni O'Neill. Si Jack Ruby, naniniwala akong ito ay ibang bagay. Ang investigasyon ng Warren Commission sa Warren Commission ay pinumunuan ni Alan Dulles, ang dating direktor ng CIA, na siyang nag-apruba at nagpatakbo ng MK Ultra
hanggang sa siya ay tanggalin ni Pangulong Kennedy. Ang tagapamagitan ng CIA sa komite na humawak ng impormasyon na nagbumula at bumabalik sa Warren Commission ay si Richard Helms na siyang direktang supervisor ni Jolly West. Alam nila kung sino si West. Alam nila ang kakayahan ni West kung bakit siya binayaran at ang mga iniulat niyang kayang gawin tulad ng pagpapasimula ng mental na karamdaman sa iba. Hindi yon ibinunyag sa komisyon ayon sa lahat. Naniniwala akong inilagay si West para pigilan si Jack Ruby na ikwento ang kanyang karanasan. Wala pa rin tayong malinaw na ebidensya na siya ay asset o produkto ng MK Ultra. At sa Jesse Weber Live ng News Nation, ininterview ko si Rick De La Torre, retiradong CIA Operations Officer, na nagsabing walang ebidensya para sa mga teorya kay Ruby o Manson. Pero pinag-uusapan mo ang mga asset, pinag-uusapan mo ang mga umanay asset, pinag-uusapan mo ang mga teorya. Paano ang sinasabing asasinasyon kay Charlie Kirk? Paano yung tangkang pamamaril kay Pangulong Donald Trump sa Butler, Pennsylvania? Alam mo, napag-usapan ito sa pagdinig dahil may kaugnayan sa tanong kung nangyayari pa rin ito ngayon. Paano mo ipapaliwanag ang mga ganitong pangyayari? Saan ito nagmula? Social media, mga algorithm, AI? Ito na ba ang bagong anyo ng kontrol sa isipan? Ang ibig kong sabihin, sa palagay ko, kung may mga ganitong proyekto sa loob ng gobyerno ng US, maaring iniisip nila na kaya nilang gawin ito nang walang mapanuring pangangasiwa. Ano ang mga posibilidad na ang mga natutunan natin sa MKUltra na yun na sobrang umunlad na ito patungo sa mga algorithm at computer at papunta na sa mga nag-iisa na ang ilan sa mga nag-iisa na ito ay maaring sa pamamagitan ng malawakang pagpapalaganap ng kahit anong ginagawa ninyo. Ano maaring mag-udyok sa isang tao na barilin ng presidente? Alam ko na maraming haka-haka dyan tungkol sa pamamaril kay Butler at siguro pati na rin sa pamamaril kay Charlie Kirk. Ayokong magbigay ng haka-haka dahil hindi ko alam. Wala akong personal na kaalaman kung yung mga taong yon ay na-program gamit ang radio waves o dahil sa kanilang paggamit ng computer. Kaya hindi ako manghuhula maliban sa nasabi ko na dati na nakabuo sila ng mga paraan na hindi kailanman sinabi sa atin noon pang maraming taon na ang nakalipas. At iniisip ko na mas naging epektibo na ang mga ito ngayon. Talagang konektado ito sa pinag-uusapan ni Congressman Burchett tungkol sa mga radio wave. Kung saan meron tayong parang Venn diagram ng mga individual na tao at ang militar na mas malawak ang saklaw. Kaya may radio wave, computer activity, Operation Mockingbird at MJA programang nangyayari. Kaya ano ang nakikita mo na kaugnayan sa mga nangyari noon at sa mga nakikita natin ngayon na maaring parehong uri ng mga programa at pati na rin ang paggamit ng direct energy weapons o katulad nito? Ginoong O'Neill, maaari ka na magsimula. Gusto ko lang sabihin ng isang bagay. May layunin nun. Nabanggit sa mga unang panukala para sa MK Ultra na magsagawa ng eksperimento para malaman kung kaya nilang gawin ang mass conversion. Alam mo, baguhin ang buong populasyon. Palagay ko may kaugnayan yon sa insidente sa Pransya na nabanggit mo kanina. Mula na yon, puro haka-haka lang ito. Pero noon, sinusubukan nilang gumamit ng psikolohikal na paraan para makita kung paano mo maaapektuhan ang pag-iisip ng mga tao. Ang Mockingbird noon ay bahagi nito, kung saan may mga asset ang CIA o mga taong nakuha nila sa kanilang panig na hindi alam ng karamihan. Mga tao sa media na sumusulat, gumagawa ng propaganda, at sinusubukang kontrolin ang pag-iisip at paniniwala ng mga tao ayon sa kailangan ng CIA. At nangyayari pa rin ba ito hanggang ngayon? Hindi ako magugulat kung hindi na. Sige, gusto kong talakayin ng dalawang bagay. Una, si Frank Olson. Pangalan na madalas lumabas kapag MK Ultra ang usapan. Sa Ford Library, makikita mo ang mga dokumento tungkol kay Frank Olson. Ayon sa ulat, si Dr. Frank A. Olson, isang biochemist at sibilyang empleyado ng Army, ay nagtrabaho sa Fort Detrick sa proyekto kasama ang CIA. Noong Nobyembre 11, 1,953 sa isa sa mga regular na pagpupulong ng mga tauhan ng Fort Detrick at CIA. Nilagyan ng mga tauhan ng CIA ng LSD ang inumin na ininom ni Dr. Olson at ng iba pa.
napawang mga miyembro ng grupo. Bago tumanggap ng LSD, sumali si Dr. Olson sa mga talakayan na nagpasyang suriin ng mga garitong sangkap sa hindi alam na paksa. Gayunpaman, si Dr. Olson o ang iba pa ay hindi ipinaalam na binigyan sila ng LSD hanggang mga 20 minuto matapos itong mangyari. Ito ang dahilan kaya naging kakaiba ang kanyang pagkamatay at lumitaw ang mga teoryang siya ay pinatay. Kaya sa isang artikulo ni Dr. Kinzer na inilatala sa The Guardian noong 2011, ikinuwento niya kung paano. Noong Nobyembre 28, 1,953 si Frank Olson ay bumagsak at tumago sa saradong bintana ng kwarto. 1,018 sa Statler Hotel sa Manhattan, nahulog ng 10 palapag at namatay sa bangketa sa ibaba. Ayon sa ulat, ang tanging saksi ay kasamahan niya sa CIA na natutulog sa kwarto. At sinasabing ang investigasyon ng pulisya ay kinordinahan o naimpluwensyaan sa ilang paraan ng CIA. At sa huli, di umano'y napagpasyahan nila na tumalon si Olson na nagpakamatay siya. Pero meron kang mga naunang alegasyon ng pagkalaso ng LSD. Ipinadala raw siya sa doktor na may kaugnayan sa MK Ultra. Tanong ngayon, pinatay ba siya para manatiling sikreto ang nalaman at naranasan niya? Ang kaso ni Frank Olson na nabanggit kanina ay isang pagpatay. Hindi ako naniniwalang ito ay pagpapakamatay. At ang motibo ay dahil balak niya magsiwalat ng mga lihim. Nagtrabaho siya sa CIA, nagtrabaho siya sa pagbuo ng mga biological na sandata, at balak niyan isapubliko at ipahayag na ginagamit ng gobyerno ng Estados Unidos ang mga biological na sandata sa digmaang Koreano. Plano rin niya magsalita at ibahagi ang alam niya sa MK Ultra, pati ang mga nakamamatay na eksperimento at may dokumentadong kaso nito. Ilan, mga Gino? Sa tingin ninyo, ang namatay dahil sa MK Ultra program o pinatay? Wala ho ideya. At kailangan ko talagang banggitin ito. Talagang nakakakilabot ang kwento na ikinuwento ni O'Neill tungkol kay Dr. West. Ang karakter na ito sa MK Ultra Saga. Na makipagkontrata siya sa CIA, nasa Lackland Air Force Base siya bilang punong psychiatrist ng ospital. Kaya doon niya sinimula ng mga eksperimento. Isang taon matapos ang liham na binanggit ko sa aking pahayag kung saan inilalarawan niya ang gusto niyang gawin. Isang taon ang lumipas noong Hulyo 3, 1,954 isang 3 taong gulang na batang babae ang dinukot at kalaunan ay natagpuan sa isang hukay ng graba, pinatay at katabi ng isang kotse na iniwan. Nilapitan ng isang airman sa base ang grupong nakatagpo sa bangkay ng batang babae. At tinanong niya sila kung nasaan siya at paano siya nakarating doon. Inaresto siya para sa pagpatay at inilarawan ng mga opisyal ng militar na may hawak sa kanya na para siyang nasa trance o parang tuliro. Wala siyang anumang droga sa kanyang katawan. Hindi niya nakilala ang asawa ng dali nito sa kanya. Sa paglilitis, si Jolly West ang kanyang tagapayo at psychiatrist na sumuri sa kanya. Siyempre, Lumabas na siya pala ay ginagamot sa ospital sa Lackland sa isang eksperimento para gamutin ang kanyang matinding migraine. At siya ay binitay makalipas ang 4 na taon. based sa aking pananaliksik, mukhang tumutukoy ito sa panggagahasa at pagpatay kay Sherry Joe Horton, na 3 taong gulang. At ang pagkakatol at pagbitay kay Air Force Airman Jimmy Shaver, noong 1950 isang krimeng na itala sa isang artikulo ni Tom O'Neill sa The Intercept. Pero ayon sa narinig mo, si Dr. West ay iniulat na punong tagapamahala ng psychiatric services sa Lackland Air Force Base. Si Shaver ay isang airman na walang kasaysayan ng karahasan o kriminal na record. Pero nagawa pa rin niya ito. Bukang walang naalala si Shaver. Si Dr. West ay inakusahan sa artikulo na nagbigay ng truth serum at naglagay kay Shaver sa malalim na hypnosis. Doon raw nagkumpisal si Shaver. Pero sinubukan niyang bawiin ito sa paglilitis. Ayon sa artikulo ng Intercept, may alegasyon ng nawawalang file kaugnay kay Shaver na posibleng bahagi siya ng CIA LSD program. Kaya ano ang susunod na hakbang? May usapan tungkol sa posibleng paghahanap ng dagdag na mga file sa iba pang ospital at institusyon ayon kay Kinzer. Pakinggan mo rin ang dapat gawin ayon sa kanya. Bukod sa paghahanap ng mga hindi pa kilalang dokumento, makakatulong ng malaki ang kumiteng ito kung hihilingin nila na alisin na ang mga redaction sa mga dokumentong hawak na natin ngayon. Maraming dokumento tungkol sa MK Ultra na malalaking bahagi ang naka-redact.
Noong dekada 70 sinabi na dahil 20 taon pa lang ang lumipas mula nang mangyari ang mga kakilakilabot na bagay na ito, maaaring maapektuhan ang pambansang seguridad kung ilalantad ang mga detalye. Ngayon, 70 taon na ang lumipas. Hindi na valid ang argumentong yon. Hinihikayat ko ang komite na punan ang lahat ng blankong bahagi sa ating mga dokumento. Kaya magiging interesante kung anong kalalabasan ito. Ibig kong sabihin, tingnan mo, ang argumentong yon ang inilahad sa pagdinig. Tingnan mo, hindi nakuha ng Kongreso ang buong kwento. Ayon sa history.com, nagkaroon ng mga pagdinig sa Kongreso tungkol sa MK Ultra noong 1977 at 77 na pinangunahan ni Senador Edward Kennedy. Dinala niya lahat ng dating tao mula sa CIA, pero marami ang nagsabing di nila maalala ang mga detalye. Iba na ngayon, di ba? Ngayon, may mga file na tayo mula sa mga record ng pananalapi. Pero pagdating sa mga UFO, JFK, MLK, Epstein, kamakailan lang ay nakita natin ang mga pagtatangkang alisin ng tabing sa mga dati lihim na kwento at pag-uusap na ito. Gagawin namin ang lahat dito sa sidebar para talakayin hanggat kaya ang mga natututuhan namin. Yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa sidebar, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyari mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo kumukuha ng inyong mga podcast. Mapapanood nyo rin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at sa Jesse Weber Live, News Nation, Lunes-Biyernes, 11:00 PM Eastern hanggang sa muli, mga kaibigan.